Hi guys! Welcome back to Daily's Catholic Corner. Today, pag-uusapan natin ang Advent Season. Yung madalas na sinasabi ng mga protestante na man-made tradition lang yan. Wala naman sa Bible yan. O kaya, useless preparation yan kasi si Jesus na ang dumating. Pero ang tanong, totoo ba yun? O baka hindi lang nila alam kung saan ito nakaugat, both biblically, historically, at theologically. So let's dive in and understand bakit ang Advent ay hindi gawa-gawa ng tao, kundi isa sa pinakamatandang tradisyon ng Kristyanismo rooted in Scripture, lived by the early church at itinuturo mismo ng Catechism of the Catholic Church. First, ano ba talaga ang Advent? The word Advent comes from the Latin word adventus, meaning coming. Ito ay panahon ng paghahanda sa pagdating ni Kristo, both sa kanyang unang pagdating, the incarnation sa Bethlehem, at sa ikalawang pagdating, the parousia or the second coming. Ayon sa mga church historians, nagsimula ito noong 4th century sa panahon ng mga early Christians sa Gaul at Spain bilang panahon ng fasting at repentance bago ang Christmas. Si Saint Gregory the Great, 540 to 604 AD, ang nag-organize ng kalendar ng simbahan, tinatawag nating liturgical calendar, para maging maayos ang pagdiriwang ng mga seasons tulad ng Advent, Lent at Easter. Bago nito, ang kalendar ng mga Romano ay ginagamit pa rin yung Julian calendar ni Emperor Julius Caesar na may mga errors sa counting ng days. So, during the time of Pope Gregory, inayos nila ito. Kaya nga tinatawag natin itong Gregorian calendar hanggang ngayon. Kung mapapansin ninyo, nagsisimula ang liturgical year ng simbahan sa Advent. Hindi ito random kasi ang buong pananampalataya natin ay umiikot sa paghihintay kay Kristo. Sabi nga ng Catholic scholar na si Dr. Scott Hahn sa kanyang aklat Joy to the World 2014, the church year begins where salvation begins, in longing for a Savior. That's Advent, the season of longing, waiting, and preparing. Ngayon, madalas sabihin ng mga kapatid nating protestante, wala naman sa Bible ang Advent. Pero teka lang, wala rin naman sa Bible ang word na Trinity, pero naniniwala tayong lahat na ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo, ay one God in three person, di ba? Maliban sa mga kapatid nating INC. Hindi kailangan nakasulat ang word na Advent mismo sa Bible para maging biblical ang konsepto nito. Ang Advent ay nakaugat sa biblical principle of waiting and preparation for the coming of the Lord. Tingnan natin ang Isaiah chapter 40 verse 3 to 5. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Yan mismo ang tema ng Advent, mga kapatid. At sa Luke chapter 3 verse 4 to 6, inulit ito ni John the Baptist habang itinuturo ang repentance bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo. So kung tutuusin, Advent is church way of living out the same biblical command to prepare the way for the Lord. Sabi nga sa CCC 524, when the church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present this ancient expectancy of the Messiah by sharing in the long preparation for the Savior's first coming. The faithful renew their ardent desire for His second coming. Kaya malinaw, mga kapatid, hindi ito tradition of men lang, kundi sacred tradition rooted in Scripture and lived by the early Christians. Ngayon, pag sinabi natin season of waiting, hindi ito passive waiting. Advent is active waiting. Ito yung panahon na inaayos natin ang puso natin para maging worthy tayo sa pagdating ni Kristo. Sabi nga sa CCC 522, God prepared for the coming of His Son. He makes everything converge on Christ. All the rituals and sacrifices, figures and symbols of the first covenant, He announces Him through prophets. Meaning, mula pa sa Old Testament, may Advent na, hindi lang sa pangalan, kundi sa diwa. Ang mga Hudyo ay naghihintay sa Messiah. Tayo naman, naghihintay sa pagbabalik niya. Ang Bible scholar na si Raymond E. Brown sa kanyang aklat, An Introduction to New Testament Christology, 1994, page 67, explains, the Old Testament hope find its fulfillment in the New, yet the fulfillment itself gives birth to a new kind of waiting, the expectation of Christ's return in glory. Kaya nga ang Advent ay bridge ng past, present, at future. Sa past, we recall His birth. Present, we experience Him in the Eucharist. Future, we await His return in glory. Now, let's talk about the 4 weeks of Advent na may kanya-kanyang virtue.
Week 1, hope. Ang unang kandila ay simbolo ng pag-asa. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1 to 5, we boast in our hope for sharing the glory of God. Hindi ito basta-basta optimistic na sana maganda ang Pasko ko, kundi yung hope na galing kay Kristo, na siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Sabi sa CCC 5:24, by sharing in long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for His second coming. Ang Advent, mga kapatid, ay pagpapaalala sa atin na God always fulfills His promises. Week 2, peace, kapayapaan. Sabi sa Micah chapter 5 verse 4, He shall be peace. Ito ang peace na dala ng Prince of Peace, si Jesus mismo. Sabi sa CCC 7:36, through the Holy Spirit, we are restored to paradise, led back to the kingdom of heaven, and called children of light. Kaya kapag natutunan mong magtiwala, maghintay, at magpasalamat sa Diyos, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Week 3, joy, also known as Gaudete Sunday. Ito yung linggo na kulay rosas ang kandila. Gaudete means rejoice. Dahil kahit penitential lang Advent, pinapaalala sa atin na ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng kagalakan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 4 to 5, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. The Lord is near. Pope Francis said in Evangelii Gaudium, paragraph 10, an evangelizer must never look like someone who just come back from a funeral. The joy of the gospel fills the heart of those who encounter Jesus. Week 4, love, pinakamalaki at pinakamahalagang tema ng Advent kasi ang pinakadahilan ng Pasko ay pag-ibig. For God so loved the world, the incarnation of God's greatest expression of love. Kaya tayo mga Kristiyano, we are called to reflect the same love sa family, friends, at lalo na sa nangangailangan. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world. Kaya nga ang mga simbolo ng Advent, gaya ng Advent wreath na may 4 na kanila at ang major na pinupuno ng mga bata ng dayami bilang kabutihan nila. Lahat ito ay paraan ng active preparation. Ang mga ito ay hindi pagan practice gaya ng sinasabi ng iba, kundi Christian interpretation ng old customs gaya ng sinasabi ng church historian na si Adolf Adam sa Liturgical Year, page 125. The church Christianized the cycle of the year by placing Christ at its center, redeeming time itself. So, Advent is not about worldly countdowns. It's about sanctifying time. It's about preparing not just your home, but your heart. Mga kapatid, ang Advent ay hindi lang simpleng waiting for Christmas. It's waiting for Christ. We prepare not just to remember a baby in a manger, but the King who will come again in glory. Sabi nga ni St. Augustine, we are saved in hope. We live in faith, we rejoice in charity. That's the entire message of Advent in one line. Kaya habang papalapit ang Pasko, tanungin natin ang sarili natin. Umaasa pa ba ako sa Diyos kahit sa gitna ng problema? Naniniwala pa ba ako kahit hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari? Masaya pa ba ako sa presensya niya kahit hindi pa dumarating ang hinihintay ko? May kapayapaan pa ba ako kahit magulo ang paligid ko? Kung oo, that's Advent alive in you. Kaya ngayong linggo, habang sinisindihan natin ang kandila sa Advent wreath o nagdarasal ka ng rosaryo, tandaan mo, Advent is God's gentle reminder that waiting is not wasted. Because in every season of waiting, Christ is already coming to meet you. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-react, mag-comment sa karagdagang katanungan, and of course, huwag rin kalimutang mag-share para masagot rin ang katanungan ng mga kapatid nating Katoliko kahit nasa iba yung pananampalataya. Pro Deo et Ecclesia.